Mas inilapit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trabaho sa mga Pilipino sa pamamagitan nito ng paglulunsad ngayong araw ng CareerCon 2025 na isa sa pinakamalaking job fair ngayong taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Mahirap na ngang makahanap, mabigat pa sa bulsa ang pag-apply ng trabaho, lalo na sa katulad ni Justin na katatapos lang ng kolehiyo. Ang magastos ko po is yung pamasahe, pagpunta ng mga job fair, or pag mag-a-apply po ng work face-to-face. Para matulungan ang magaya ni Justin, mas inilapit ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trabaho para sa mga Pilipino. Ngayong araw, naghandog ang Department of Labor and Employment at isang job finding platform ng 5,000 trabaho sa CareerCon 2025. Isa ito sa pinakamalaking job fair ngayong taon. Sinalihan ng 150 employer at nilahukan ng 18,000 aplikanteng nagparehistro. Layo ng job fair na ilapit ang trabaho sa mga Pilipino at mabawasan ang mga Pinoy na walang hanap buhay. At least hindi mo na kailangang pumunta sa bawat company, hindi mo na need mag-submit ng mga resume or interviews, ganun. Kasi gastos din yun, especially pag pupunta ka sa mga iba't ibang kumpanya. Dito, isang puntahan na lang. Pakaunti na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat tinatawag na quality job na may potential na mag-promote. Karamihan sa mga alok na trabaho ay nasa information and technology, hotel and restaurant at healthcare industry. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Pasok dyan ang hanap ni Crystal. Yung work ko kasi ngayon is admin. Malayo siya sa course talaga na tinapos ko, which is tourism. So gusto kong mag-career shift din. Ayon sa DOLE, bukod sa mga entry-level job, may mga bakanteng posisyon din sa mga senior role na may kaakibat na mataas na sweldo. Umaasa ang ahensya na maraming dating POGO workers ang mag-a-apply. Talagang ang pamahalaan ay nagsisikap na sa pagsasara ng kanilang mga kumpanya, nagkakaloob ng tulong. Tampok din sa event ang career coaching at masterclass sa pagpapataas ng skill ng mga manggagawa na libreng ibinibigay ng TESDA. Dati, kagaya ng aking nasabi, mag-a-apply, bahala na kung titignan natin kung makuha o hindi. Ngayon, binibigyan po natin ng bagong kakayahan o upskilling, pinapagaling pa natin doon sa kanilang ginagawa na. Sakaling maging matagumpay, gagawin na ang malalaking job fair buwan-buwan, hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong November 2024, aabot sa 49.54 milyon na mga Pilipino ang may trabaho. Nakahanda naman ang DOLE na tulungan ang mga Pinoy sa Amerika na posibleng ma-deport. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.